Ang Panginoon, praise the Lord. At akin mong pinagkataon sa ating beloved ording preacher, Brigadier Kenilo, di Guzman, praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Say, praise the Lord. Praise the Lord po. Amen. Hallelujah. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Roy. Brother Roldan. Mga minamahal, sorry po. Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, tayo muna dumalangin sa dakilang Diyos na buhay. Amen. Taas natin ating mga kamay, mga kapatid ko. Dakilat mapagpala naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mala Panginoon, kami nagluwalhati. Mala Panginoon, O Diyos, nagpapasalamat sa umagang ito. Amang banal, O Diyos, salamat sa iyong matamis na presensya. Salamat, O Diyos, sa paghipong mo sa aming mga puso. Amang banal, kasama ka namin sa umagang ito, O Diyos, hallelujah, Lord God. Kaya naman, mala Panginoon, sa mga sandaling ito, marapatin mo po ang aming mga puso ay maging kalugod-lugod, O Diyos, sa pakikinig ng mga salita, amang banal. Dakilang Diyos sa pangunat panalangin ng iyong propeta, amang banal, ang beloved Honorable Pastor Waldo Estrada Olmeda. Dakilang Diyos, sumaaming kanawa sa umagang ito, sa balingkod, malapay nun, sa ganang akin, wala akong magagawa. Ikaw aking inaasahan, O Diyos, hallelujah, muli mong pagpalain ang iyong mga anak. O Diyos, buksan mong puso't pang unawa ng bawat sa amin, O God. Anoint thy word, make them believe, O God, hallelujah. In the name of Jesus we pray, and we bind the power of darkness, unbelief and doubt, hindrances cast out in the name of Jesus right now. Lahat magsabing, praise the Lord. God bless you po, mga mahal. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ang pinakamataas pong papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba ay natatangi po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga mahal, sa umagang ito. At purihin po ang kanyang dakil at marilag na pangalan. Tinataas ko po ang kanyang pangalan, mga mahal, sa harap ng kanyang mga anak. Amen. Praise God, mga minamahal. At mga kapatid, nais kong magpaabot din ang aking double honor po. Respect sa ating beloved Honorable Pastor Waldo Estrada Almeda. Praise God, hallelujah. Ganon din ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy nating naalala, hindi natin balimutan ang ating beloved Honorable Stan Pastor Lina si Almeda. Amen. Praise God. Sa lahat po, mga mahal ng ating mga kapatid sa dakilang Diyos, sa lahat ng ating mga elders, preachers, sa lahat ng ating mga co-workers, mga mahal, ating mga core members, musician, technician, sa lahat ng ating minamahal mga kapatiran na patuloy nating kasama sa pagsamba, mga minamahal, 3 times a week. Amen? At ganoon din po sa ating mga webcast viewers, mga mahal, here and abroad, mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Purihin ang dakilang Diyos. Pagsalusaluhan po natin, mga mahal, ang mga buhay na salita ng mahal na Panginoon. Sa aklat po ng Isaiah chapter 43, verse 18 and 19, mga minamahal, ganito pong sinasabi bago natin basahin sa Tagalog. Remember ye not the former thing, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Amen. Tagalog po. Ayon sa Isaiah 43:18 hanggang 19. Huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o buhayin man ang mga bagay ng una. Narito, ako'y gagawa ng bagong bagay, ngayon yaoy lalabas, hindi ba ganinyo nalalaman yaon? Gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Amen. Dakilang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita, mga minamahal, sa umagang ito. At ang ating pong title, mga kapatid ko, ay Forget the Past and Reach the Goal. Forget the past and reach the goal. Sa Tagalog po, kalimutan natin yung nakaraan at abutin natin yung ating layunin, yung ating hangarin, yung ating mithiin. Amen. Isa lang ang meaning niyan, layunin, hangarin, at mithiin, mga kapatid. Sinama-sama ko na lahat. Kalimutan natin ang nakaraan at abutin natin ang layunin natin or hangarin natin or mithiin natin. Praise God. Sa verse 18, mga minamahalabasan natin, ito po yung sinasabi ng dakilang Diyos na kalimutan natin yung mga dating bagay. Kalimutan natin, may mahal, yung mga buhay natin sa kasalanan.
mga buhay natin, mga minamahal sa kadiliman. Amen po ba, mga kapatid? Huwag mo nang alalahanin, sabi ng Isaiah 43:18, huwag mo nang alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. 19, ako'y gagawa ng bagong bagay. Napakaganda po. I will do a new thing, mga minamahal. Gagawa ako ng bagong bagay. Naniniwala ba kayo, mga minamahal ko, sa tuwing bagong taon, ang dakilang Diyos ay naghahanda ng bagong pagpapala sa atin? Amen. Narito, sabi ng mahal na Panginoon, ako'y gagawa ng bagong bagay. Ngayon niya ay lalabas, ang sabi rito, I will even make a way in the wilderness. Gagawa ako ng daan ninyo sa disyerto and rivers in the desert. Nagpabulwak ang dakilang Diyos ng masaganang tubig, mga minamahal, sa gitna ng disyerto, na makita natin, mga kapatid, yung mga bagay na imposible sa atin ay nagiging posible sa Diyos. Amen? Na kahit na, mga minamahal, napakababang uri ng kalagayan mo, mga kapatid ko, maaari kang itaas ng Diyos anytime. Pwede kang pagpalain ng ating mahal na Panginoon higit pa sa iyong inaasahan. Amen? Kaya, mga kapatid, ang goal natin sa paglilingkod sa dakilang Diyos ay unang-una, mga minamahal, number 1 is to know Jesus our Lord. Yan po ang goal natin. Yan po ang ating target. Kaya tayo naglilingkod. Kaya tayo nag-fellowship na katulad nito, mga minamahal, to know Jesus our Lord. Para makilala natin siya. Amen? Pangalawa, mga minamahal, to be like Christ. Para maging katulad tayo ni Kristo ng mahal na Panginoon. At number 3, to be Christ had in mind. Para ang kaisipan natin, mga minamahal ko, ay kaisipan ng ating Pangso-Kristo. Yan ang ating goal. Yan mga minamahal, ang standard, mga kapatid, bago tayo makakapasok sa langit. Amen ba? To know Jesus our Lord, to be like Christ, and to be Christ had in mind. So Christ is our only hope, mga minamahal, sa ating mga buhay. Amen? Siya lang ang pag-asa natin, mga minamahal. Kaya ang mga ito po na ating pong binasa, mga minamahal, ito po yung ating pinagsisikapan kung bakit tayo po yung nagpapatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. So wag po nating aalisin yung mga mata natin, yung mga focus natin, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. Say amen? Mga minamahal, para makamtan po natin itong tatlong ito, mga kapatid. At mga minamahal, don't dwell on your past. Don't dwell on your past. Instead, grow in the knowledge of God. By concentrating on your relationship with Him now. Right now. Amen. Ang Bible, mga kapatid, lagi siyang merong now. Wala pong yesterday. Wala kang mababasa sa Bible na kahapon o bukas. Now. Amen? So, mga minamahal, lagi nating i-mindset, mga kapatid, realize you are forgiven. And then, move on to a life of faith and obedience. Amen? Look forward. Look forward to a fuller and more meaningful life, mga minamahal. Praise the Lord. Move on, mga minamahal. Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, mga kapatid. Tayo po ay binigyan, mga minamahal ko, ng kaligtasan ng mahal na Panginoon. So, mga minamahal, huwag tayong manatili sa nakaraan. Amen ba? Bagkus, mga minamahal ko, tayo po'y magpakalago sa kaalaman sa ating pinakamamahal Panginoon. Sa pamamagitan po ng mahigpit nating relasyon sa ating dakilang Diyos ngayong 2024. Amen po ba? Look forward, o mahal. Purihin ang dakilang Diyos. Gawin nating makulay ang ating buhay. Amen? Gawin nating makulay, mga minamahal, yung ating buhay, yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ingatan natin yung ating kaligtasan. Isuko natin sa dakilang Diyos yung mga bagay na makasisira sa ating relasyon sa mahal na Panginoon.
Amen? Para po ang buhay natin ay maging kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos may mahal. So we must keep our eyes on Jesus. Nasa Kanya lagi dapat. Kasi kung aalisin natin yung focus natin sa dakilang Diyos, mga minamahal, magkakasala tayo. Mawawala tayo sa guidance ng mahal na Panginoon kapag inalis natin yung tingin natin sa Kanya. Amen ba? Mga minamahal, sa ngayon, mga kapatid, muli tayong tatakbo. Muli tayong makikipagbaka. Panibagong journey na naman ito. Bagong taon. Amen? Natawid natin yung 2023. Habagat biyaya ng mahal na Panginoon sa panalangin ng ating beloved Honorable Pastor ay nananatili tayo sa makapangyarihang kamay ng dakilang Diyos. Hindi na tayo pinapabayaan. Hindi niya tayo binibitawan. Amen ba? Praise God. Naalala ko mga minamahal yung panahon ni Peter nung siya po ay nakita niya ang dakilang Diyos lumalakad sa dagat. Mga minamahal. Bago lumakad ang dakilang Diyos sa dagat, siya po ay nagpuyat ng 4 days and 4 nights sa bundok. Kasama ang pag-aayuno, mga kapatid. At nung siya lumalakad sa dagat, mga minamahal, si Peter napakatapang at nandun yung kanyang faith Pero kulang yung faith niya mga kapatid. Basahin natin. Matthew chapter 14, verse 25 hanggang 31, mga kapatid. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 14, versikulo 25 hanggang 31. At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi, ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumihanan sila, na nagsabi, multo, at sila ay nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga, huwag kayong mga katakot. At sumagot sa kanila si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. At lumusad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya. At nang siya ay malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. At pagdakay inuunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya at sa kanya sinabi, O ikaw nakakaunti ang panampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Lahat po magsabing praise the Lord, mga minamahal. God bless you po, beloved Brother Tani. Mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong Jesus ay lumakad sa dagat, nakalutang sa dagat. Sabi ni Peter, Lord Jesus, mahal na Panginoon, gusto kong lumakad sa dagat. Pupunta ako sa iyo. Sabi ng mahal na Panginoon, go Peter. Come with me. Tapos, mga mahal, tumalikod ng dakilang Diyos, lumalakad sa dagat. Sabi po ng Bible, pagkakita ng malakas na hangin, sabi ng verse 30, mga mahal, ay natakot siya. Natakot siya at nang siya'y malulubog ay sumigaw siya na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo po ako. Una, mga minamahal, makita natin dito, ang goal po ni Peter ay makalapit sa dakilang Diyos. Amen. May faith po si Peter pero kulang siya ng pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakatingin siya, mga minamahal, wala pang alon, nakatingin sa mahal na Panginoon. Nung gumalaw po yung alon, mga kapatid, inalis niya yung tingin niya sa ating dakilang Diyos na buhay. At ipinokus po niya doon po sa alon. So hindi nagbantay si Peter sa kanyang sarili, mga minamahal. Nawala yung tingin niya sa ating dakilang Diyos nung gumalaw po yung malalaking alon. Ganon din po sa ating buhay, mga kapatid. Minsan, mga minamahal, ang sarap magpuri kapag punong-puno tayo ng blessing. Amen? Ang sarap pong magpuri, mga minamahal, paggising mo sa umaga, mga kapatid, pag unat mo ng mga kamay mo, ang sarap, mga minamahal ko, mag-hallelujah, praise the Lord, I love you, Jesus. Bakit kaya? Puno ng pagkain yung mesa natin, may laman ng wallet natin, meron tayong 7-8 digits sa bangko. Amen? Napakasarap, mga minamahal, magpasalamat, pero kung minsan, mga kapatid, pag nasa gitna ng trials, nandun na yung alon ng buhay, mga minamahal, nawawala yung ating pong focus sa mahal na Panginoon. Amen ba?
Kadun kadalasan, mga minamahal, yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya ang mensaheng ito, mga minamahal, ay nagpapaalala po sa atin na anuman po ang mangyari, Panginoon mahal sa atin, huwag nating alisin ang ating pong paningin sa mahal na Panginoon. Amen? Say praise the Lord. Kahit anong mangyari, mga minamahal, hallelujah, huwag nating alisin yung ating pakikipag-ugnay sa mahal na Panginoon. Huwag tayong magtatampo sa dakilang Diyos. Amen ba? Dahil kapag nawala yung focus mo, mga minamahal, nawalan ka ng ganang malalangin, mga kapatid, nagtampo ka sa dakilang Diyos, mga mahal, take over po ang kaaway. Tutuksuhin ka na ng kaaway. Amen? Actually, mga mahal, ang provision ng dakilang Diyos sa atin, hindi po napuputol. Tuloy-tuloy. Say praise the Lord. Walang anak ng Diyos na namatay sa gutom. Amen? Wala pong anak ng Diyos na malimos, mga minamahal. Hindi tayo pinababayaan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Sabi ng Jeremiah chapter 32 verse 23, Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Amen. Meron bang mahirap na bagay sa akin? Sabi, mahal na Panginoon, mga mahal. Tagalog po. Jeremiah 32 verse 23. Jeremias Kapitulo 32 ang talatay 23. At sila'y pumasok at kanilang inari, ngunit hindi nininig ang itong tinig o lumakad man sa iyong kautusan. Sila'y hindi nagsagawa ng anuman sa lahat ng iyong inutos sa kanila na gawin. Kaya't iyong pinapangyari ang buong kasamang ito sa kanila. Amen. Ulitin natin, mga minamahal. Jeremiah chapter 32, beloved brother Mike. Chapter 32, verse 27 pala. Sorry po, verse 27. Sorry. Jeremiah chapter 32 verse 27. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. May anumang bagay baga na totoong mahirap sa akin. Amen. Say praise the Lord. May mahirap na bagay baga sa akin? Sabi ng mahal na Panginoon. Meron bang imposible sa ating dakilang Diyos? Kaya sabi po ni Jeremiah, mga minamahal ko, sa 17 ay, walang bagay na totoong napakahirap sa iyo, O Diyos. Iyong ginawa ang langit at ang lupa, sabi ni Jeremiah, sa pamamagitan ng iyong malalaking kapangyarihan, sabi niya rito, mga minamahal. At sa pamamagitan ng iyong unat na kamay, sabi niya, walang bagay na totoong napakahirap sa iyo. Lahat magsabing amen. So God is in control. Amen? Siya po yung ating Redeemer, mga mahal. God loves us and He see our situation. Amen? Ang ganda, mga minamahal ko, ng kasalita ng Diyos. Nakikita ng mahal na Panginoon yung ating kalagayan. Nakita niya, mga mahal, yung ating pong pangangailangan sa araw-araw. Praise God. Amen. Kaya ngayon, mga minamahal, sa bagong taon na ito, mga kapatid, muli tayong tatakbo. Muli tayong makikipagbaka. We are in the race of life. Mga minamahal. Ang race na ito, mga kapatid, itong pakikipagbakang ito, itong paglalakbay na ito, ang tawag po dito ay lifelong test of faith. Isang taon na naman, mga minamahal ko, na tayo po'y harap sa mundo. Harapin na naman natin, ano naman, mga minamahal ko, ang challenges, yung opportunity na inihanda ng dakilang Diyos sa atin. Yun ang tingnan natin. Huwag nating isipin, huwag nating sabihin sa ating mga bibig, mga mahal na Panginoon, ano naman kaya mga pagsubok ang darating sa buhay ko itong 2024? Ano naman kaya itong kahirapan na darating sa akin? Mga mahal, huwag ganon. Ang isipin natin, mga minamahal, ang hintayin natin, expect natin, mga minamahal, yung challenges and opportunity na tayo'y maglingkod muli sa mahal na Panginoon ng may kasigasigan sa loob ng 365 days. Amen? Praise the Lord! Hebrews chapter 12, verse 1 to 3, mga minamahal. May 5 bagay po tayong pag-aaralan dito, mga kapatid, sa mga talatang ito na dapat gagawin natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Basahin po natin sa Tagalog, Hebrews chapter 12, verse 1 hanggang 3 po. Ayon sa Hebreo 12:1 hanggang 3. Kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi
itabi naman walang liwag ang bawat pasan, at sa pagkakasalang pumipigil sa atin, at atin takbuhin may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Ayon sa 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal sa ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. 3, sapagkat dilidilihin ninyong yaong nagtiis na gayang pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina ng mga lupaypay sa inyong mga kaluluwa. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Purihin ang dakilang Diyos. Unang gagawin natin, mga minamahal, yung verse 1, anong sabi ron? Lay aside every weight, mga kapatid. Itabi natin, mga minamahal, bitawan natin ang bawat mabibigat na bagay sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen ba? Yan ang una natin gawin, mga minamahal. Isa-isang tabi natin, bitawan natin yung nakakapagpabigat sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sabi ng English, mga minamahal, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, mga minamahal. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Mga kapatid, kaya, mga minamahal, itapon daw natin lahat ng humahadlang sa ating paglilingkod. Hallelujah. Sabi ng verse 15, mga minamahal, pakaingatan na baka ang sino may hindi makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami, mga kapatid. Dapat, mga minamahal, yung ating mga inaalagaan na hindi tayo, mga minamahal ko, maka-move on sa ating pong paglilingkod. Bitawan na po natin yon, kalimutan na po natin yon. Amen ba? Mga minamahal, ariin po natin na tayo po'y mga patay na kay Kristo. Mga minamahal, para tayo po'y maging karapat-dapat sa langit, sa buhay na walang hanggan, gusto ng dakilang Diyos, ariin natin ang katawan natin ito, patay na sa lupa. Nabubuhay na lamang tayo para ganapin ang kalooban ng dakilang Diyos, wala na pong iba. Amen. Kung tayo man, mga minamahal, ay nagtatrabaho, naghahanap buhay, ginagawa mo yan para sa dakilang Diyos. For the glory of God. Lahat, mga minamahal, ano man ang ginagawa natin, kumakain tayo, umiinom tayo, mga minamahal, gawin daw nating lahat yan sa ikaluluwalhati ng ating dakilang Diyos. Amen? Pangalawa, mga minamahal, ang gagawin natin, mga kapatid, sa verse 1 pa rin, bitawan natin ang pagkakasalang pumipigil sa atin. Kung may kasalanan tayo, mga minamahal ko, tayo po ay ating pong pagsisihan, mga kapatid. Tumayo tayo, mga minamahal, bumangon tayo kung tayo po ay nakadapa. Amen ba? Let us run with perseverance, sabi niya, the race marked out for us, mga Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, takbuhin natin na may pagtsatsaga, may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harap natin, mga minamahal ko. Tayong lahat, mga kapatid, ay nasa pakikipagbaka. Mga minamahal, lahat tayo nasa pakikipagbaka. Lahat tayo, meron tayong personal enemy. Mga minamahal, anong unang-una nating kaaway? Yung sarili natin. Amen? Unang-una natin, may mahali, overcome yung ating mga sarili. Amen ba? Kapag, mga minamahal, matagal ka ng mananampalataya at hanggang ngayon, doubt ka pa rin sa ating gawain, mga minamahal, naku po, mga kapatid, manalangin tayo. Sabihin mo, mahal na Panginoon, bakit ako nag-aalinlangan hanggang ngayon? Hindi na ako ito. Amen ba? Nakita ko na yung mga himala mo. Nakita ko na yung pagbabago dito. Nakita ko na po yung blessing dito. Pag nagtapat ka, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Pag hindi ka nagtapat, hindi ka pagpapalain ng mahal na Panginoon. Alam na natin yung sikreto. Amen ba? Ngayon, mga minamahal, kung nag-aalinlangan ka pa, mga kapatid, manalangin tayo. Mahal na Panginoon, alisin mo po ito sa akin. Hindi na po ako ito. Praise the Lord. Sabi ni Timothy, sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight. I have finished my course. I have kept the faith.
Tapusin natin yung ating paglilingkod ng maayos. I have finished my course. I have finished my race. Sabi niya, mga mahal, sa ibang version, mga minamahal ko. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Basahin po natin sa Tagalog muna. 2 Timothy chapter 4, verse 7. Sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 7, nagipagbaka ako ng mabuting pagkikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang aking pananampalataya. Amen. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Mga minamahal, huwag nating hayaan na madungisan ang ating pananampalataya. Mga mahal, babalikan tayo ng mahal na Panginoon na pure ang ating pananampalataya. Amen ba? Yan ang sikapin natin. Yan ang pinaka-goal natin. Yan ang pakaingatan natin. Mga mahal, ingatan natin yung ating paglilingkod, mga kapatid. Lahat ng ginagawa natin sa mundo, kahit na ano pa mga mahal ang inabot nating estado, kahit ano pa ang abilidad natin, mga mahal, doon ka pa rin uuwi sa kautusan ng mahal na Panginoon. Amen ba? Kaya mga minamahal, sikapin natin mga kapatid na tayo po ay maging kalugod-lugod sa tuwi-tuwi na sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Kaya mga minamahal, consider Him, sabi ng Bible, mga kapatid ko, who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. Nilayin po natin yung kabutihan ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa buhay natin. Mismo ang trono niya, mga minamahal, iniwan niya. Nakikinig po ba kayo? Yung trono niya, iniwan niya, mga minamahal, para kanya pong yakapin, akuin, yung bagay na napakahirap akuin. Yung pahihirapan ka, mga minamahal, lalatiguhin ka, luluraan ka, susuntukin ka, mga minamahal, na wala siyang ginagawang kasalanan. At ipapasan sa kanyang mabigat na krus, mga mahal, at doon siya ipapako sa kanyang buhat-buhat na krus. Pero mga mahal, kailanman hindi siya umangal. Amen? Ginawa niya yon para sa iyo at sa akin. Lahat magsabing, praise the Lord. Susuriin natin, mga mahal, bawat kahirapan ng dakilang Diyos at yung kanyang tapang na hinarap yung pagdurusa. Binigay po niya yung kanyang buhay dahil sa iyo at sa akin. Amen? Kaya sabi ng Hebreo chapter 10 verse 23, let us hold fast, sabi niya dito, the confession of our hope without wavering, mga minamahal. For He who promised is faithful. Tagalog po, may mahal. Mga taga-Hebreo Kapitulo 10 ang talatay 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Tapat ang nangako sa atin. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Tapat ang nangako, mga kapatid. Ang kanyang pangako, hindi niya binabago, mga minamahal. Hindi niya binabago, hindi niya binubura, mga kapatid. Yung pangako niya mananatiling pangako para sa ating lahat. Amen? Mga minamahal. Isa po sa sangkap ng tagumpay ng Kristiyano, mga kapatid ko, ay yung kanyang mga mata. Ang sabi ng iba, mga minamahal, ang mata raw natin ay siyang bintana ng ating kaluluwa. Maaring totoo yun. Amen? Praise the Lord. Kasi kung ano, mga minamahal, yung ating mga mata, mga kapatid ko, anong tinitinan nito, mga minamahal, ay yun, mga kapatid ko, ang kauwian ng ating kaluluwa. Proverbs chapter 4, verse 25 to 27, let your eyes look straight ahead, mga minamahal, and your eyelids look right before you, sabi rito. Tingnan niyo, mga minamahal, sa Tagalog. Kawikaan, Kapitulo 4, talatang 25 hanggang 27. Ayon sa Kawikaan 4:25 hanggang 27. Tumingin matuwid ang iyong mga mata at ang iyong talukap mata ay tumingin matuwid sa harap mo. Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatag ang lahat ng iyong lakad. Amen. Huwag ka lumiko sa kanan o sa kaliwaman, ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Purihin ang dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon.
25, tuminging matuwid ang iyong mga mata at ang iyong mga talukap matay tuminging matuwid sa harap mo. Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatatag ang lahat ng iyong lakad. Tingnan nyo. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man. Hallelujah. Ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Amen. Straight lang. Huwag ka raw liliko sa kaliwat sa kanan. Huwag kang titingin kung saan-saan. Mga minamahal, dapat kung ano yung kilos ng mata, yun ang kilos ng paa. Amen ba? Praise the Lord. So mga minamahal, ako'y magtatanong. Para sa iyo mga minamahal, ano ang gusto mong mangyari itong 2024 para sa gawain ng dakilang Diyos? Ano ba yung goal mo? Ano ba yung desire mo? Dapat may desire tayo eh. Kasi kung wala kang desire sa paglilingkod sa dakilang Diyos, magiging stagnant ka eh. Mga minamahal, hindi ka lalago. Amen ba? Kaya ang tanong mga minamahal ay ito, para sa atin, para sa iyo, ano ang gusto mong mangyari sa gawain dito sa Alas Asin? May naisip ka bang maganda o ikagaganda mga minamahal ng gawain dito? Mula sa ating bahay-sambahan hanggang sa mga kaluluwang ipinagkatiwala ng dakilang Diyos na pangalagaan natin dito hanggang sa pagdating niya. Ipinagkatiwala yung mga kaluluwa na narito. Pinagkatiwala ng dakilang Diyos yung mga mananampalataya sa lugar na ito, mga mahal, para ating alagaan. Amen? Ating pagyamanin. We are brothers and sisters keeper. Amen ba? Kaya sabi nga ng Psalms chapter 37 verse 4, mga minamahal, take delight in the Lord. So delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Hallelujah. Take delight in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Mga minamahal. Magpakaligaya ka sa mahal na Panginoon, sabi ng Tagalog. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord. Magpakaligaya daw tayo sa mahal na Panginoon at bibigyan niya tayo ng nasa ng ating puso. So, kaya ko tinanong yun eh, ano ba ang desire natin? Ano ba yung goal natin? Itong 2024, mga minamahal, anong pwede mong maipangako sa mahal na Panginoon, mga kapatid? Amen? Kung ang sanlibutan, mga minamahal, meron silang New Year resolution, pero hindi naman po natutupad, mga minamahal, dahil walang Espiritu ng Diyos. Walang tumutulong na mahal na Panginoon sa kanilang mga pangako, pero sa atin, mga minamahal, kapag nangako ka, mga kapatid, tutulungan ka ng mahal na Panginoon. So anong pangako natin ngayon? Mahal na Panginoon, magpapakainit na po ako. Amen ba? Praise the Lord. Mahal na Panginoon, susunod na po ako. Amen. Mahal na Panginoon, tutulong na po ako. Hahayo na po ako, mahal na Panginoon, 2024, kasi baka hindi na tayo abutin ng susunod na Pasko. Maraming mangyayari mga minamahal sa isang taon na naman. Amen. Baka dito na mag-rapture mga minamahal. Hindi natin alam. Kaya mga kapatid, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, alam niyo po ba mga minamahal? Nasabi nga po mga kapatid ko ng wikang English ay, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Mga minamahal, meron lamang daw isang buhay na lilipas sa mundong ito, mga minamahal ko. Mabilis na lilipas itong buhay na ito. At ang tangi nating madadala sa ating mahal na Panginoon, sa ating paglisan, mga kapatid ko, ay yung mga nagawa nating kabutihan para sa ating mahal na Panginoon at sa kanyang banal na gawain. Amen? Kaya huwag tayo taking for granted, mga mahal, huwag, mga kapatid. Huwag tayo magbaliwala. Huwag tayo mga minamahal ko na magpabaya, mga kapatid, sa ating mga tungkulin sa ating mahal na Panginoon. Lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang tungkulin na gagampanan. At yan po, mga mahal, ay ipagsusulit natin sa ating mahal na Panginoon between you and your God. Between me and my God. Amen? Praise the Lord. Trabaho namin, mga minamahal, mangaral ang Ebanghelyo. Maghanda, mga kapatid, ng preaching.
magpuri, mga mahal, sa madaling araw. Tinuro ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Mga minamahal. Amen? Mga minamahal, mahirap yon, mga kapatid. Mahirap na trabaho yon. Mga minamahal, pero gagampanan, dapat magampanan, dapat sikapin, dahil dito tayo tinawag ng mahal na Panginoon. Amen? At alam natin, mga minamahal, gaano man kahirap, mga kapatid, makakaya natin sapagkat dakilang Diyos ang tumawag sa atin. Amen ba? Praise the Lord! Kaya ngayon, 2024, mga minamahal, 2024 na. Alam niyo ba, naghahanap ang dakilang Diyos ng bunga sa bawat Kristiyano. Ano ang nagawa mo sa kanyang gawain last year, 2023? Kung hindi tayo nakatingin sa mahal na Panginoon, mga mahal, magiging walang bunga yung paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Tingnan natin ang Lucas Kapitulo 13, talatang 6 hanggang 9, mga kapatid. Hinahanapan tayo ng dakilang Diyos ng bunga. Pag wala raw tayong bunga, bubunutin tayo. Tingnan nyo. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 13, versikulo 6 hanggang 9. At sinalita niya ang talinghagang ito, isang tao ay may isang puno ng igos na tatanim sa kanyang ubasan, at siya ay naparoong humahanap ng bunga niyaon, at walang nasumpungan, at sinabi niya sa nangalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumarito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito, at wala akong nasumpungan. Putulin mo, bakit pa makakasikip sa lupa? At pagsagot niya ay sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan na sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Datapwat kung hindi, ay paputulin mo. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Siniyasat ng dakilang Diyos, tsinyek ng dakilang Diyos, mga minamahal, yung mga tanim na kanyang ipinatanim doon sa isang hardinero. Nakita niya yung tanim, mga minamahal, 3 taon na. Naghanap siya ng bunga, walang bunga. Sabi ng dakilang Diyos, putulin mo na. Nakakasikip lang. Nakikinig ba kayo? Putulin mo na nga, nakakasikip lang. Yung nagtatanim naman, may mahalaga-alaga, naawa sa tanim. Sabi niya, mahal na Panginoon, bigyan mo pa ako ng 1 taon. I-cultivate ko siya, alagaan ko siya, diligan ko, lagyan ko ng fertilizer. Baka sakali magbunga, 1 taon na lang. At kung hindi pa magbunga, ako na ang puputol. Ako na ang bubunot. Sabi ng hardinero. Amen? Alam niyo kung sino yung hardinero yon? Beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ating beloved pastor. Amen? Ang may-ari ng puno, dakilang Diyos. Tagapag-alaga lang, mga minamahal, ang mahal na pastor natin sa mga kaluluwa na ipinagkatiwala ng ating pinakamamalapit. Imagine, ipinagkatiwala ng dakilang Diyos, milyon na mga kaluluwa sa ating beloved parents in the Lord. Amen? Kaya hindi nila mahati-hati yung kanilang katawan sa dami na ng ating outreaches, mga minamahal. Kaya naghirang ang beloved honorable pastor ng mga ordained preachers para overseer, para mga laga, para bantayan kayo, mga minamahal, sa inyong paglilingkod. Amen? Na kung mayroon mang lalapit, mga mahal, ng mga wolves, mga lobo, mga kapatid, para silain kayo. Mga mahal, maaga po ang preacher, mga minamahal, para hindi kayo masila. Sa paanong paraan, mga kapatid? Through word of God, mga mahal. Through word of God, kapag narinig mo yan, mga mahal, susunod tayo sa mahal ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Dahil kung hindi mo pakikinggan yan, mga minamahal, nandiyan ang lobo, mga kapatid, sa paligid. Kaya nga, isang sample, mga kapatid ko, palagi ko sinasabi ito, siguro, mga mahal, last year, sinabi ko na ito dito. Mga mahal, yung isang kwento na narinig ko sa ating beloved honorable pastor, tungkol po sa kalabaw at sa usa. Alam niyo ba yon? Hindi naman ako magkukwento rito, mga mahal, kung hindi ko napakinggan sa kanila. Yung kalabaw, may nagmamay-ari. Nakasuga lagi yan. Alam mo yung suga?
yung tali. Sinusuga yan sa bukid, mga inmahal. At maghapon dyan, ikot-ikot dyan yung kalabaw. Nakatali eh. Hindi makalayo. Yung usa naman, mga minamahal, malaya yan, walang nagmamay-ari. At kung tumakbo yan, mga minamahal, kung saan-saan, pwede. Ito ang problema. Merong napadaang hunter. At yung usa, mga minamahal, dinaanan niya yung kalabaw, sabi ng usa, bigyan natin ng drama. Sabi ng usa, dahil kita kalabaw. Kasi malaya ako. Ikaw nakatali ka dyan. Hindi mo mapuntahan yung gusto mo. Ako, malaya ako. Lungkot yung kalabaw. Habang siya po, mga mahal, ay nagpapakasasa sa gubat, mga kapatid. Doon may hunter. Binaril siya ngayon. Sus, naghingalo siya. Dinala sa balikat ng hunter. Napadaan sa kalabaw. Sabi ng usa, mapalad ka pala sa akin, kalabaw. May nagmamay-ari sa'yo. Ngayon, ito, kakatayin na ako. Anong lesson? Kuha niyo? Praise the Lord. Mas gugustuhin ko na sa isang church na maraming bawal. Mas gugustuhin ko sa isang church na binabantayan yung kilos ko. Mga minamahal, maya't maya ako'y kinokorek. Gusto ko yun. Kaya pag kami nag-usap, mga preachers ngayon, ang sabi namin, mga minamahal, alam nyo, namimiss ko yung panahon na ating beloved Honorable Stand Pastor, beloved Mamba Diray, kasama pa natin. Sabi ko naman sa kanila, para sa akin, masasabi ko lang, kahit araw-araw akong pagalitan, pansinin lang ako. Amen? Kasi parang pag walang nagtutuwid sa akin, parang walang pakialaman Diyos sa akin. Naramdaman nyo ba yon? Pag walang nagtutuwid sa akin, hindi ako natututo sa isang service. Wala akong natutunan sa aking pagsamba. Parang hindi ako mahalaga sa mahal na Panginoon. Parang kulang. Nalulungkot ako nun. Amen ba? Kaya bawat preaching, mga minamahal, bantayan mo ng husto. May part ka dyan. Amen? May para sa'yo dyan. Sa isang preaching, mga minamahal, kung hindi sa una, nasa huli, mga kapatid. Kaya huwag kang matutulog. Amen ba? Palakpakan natin na dakilang Diyos natin, mga minamahal. Para magbunga tayo, ang layunin, mga minamahal, para lahat tayo maging karapat-dapat magmana ng buhay na walang hanggan. Amen ba? Praise the Lord, mga minamahal. So yung vision, mga kapatid, yung vision, mga minamahal, iukol natin sa dakilang Diyos yan. Alam niyo, nakakalungkot, mga kapatid ko. Nakakalungkot kapag may mga Kristiyano na ina-underestimate po yung mga preacher. Hindi natin alam, mga minamahal, nilagay ng Diyos yung mga yan, overseer, para magbantay sa inyo, para hindi kayo mapahamak. Amen ba? Dapat ang mga nangunguna, mamahalin po natin. Amen ba? Dapat mamahalin natin kasi sila po yung ginagamit ng dakilang Diyos para kumain ka ng Word of God sa iyong kaluluwa. Naalala niyo ba yung Luke chapter 16? Yung panahon na yung mayaman ay nasa impyerno, mga minamahal. At nanalangin siya, nag-request siya kay Amang Abraham, mga kapatid ko, na magsugo ng himala sa lupa sapagkat mayroon akong 5 kapatid na makasalanan katulad ko sa lupa para hindi na sila maparito sa kanilalagyan kong impyerno, para maglingkod sila sa Diyos. Magpakita ka sa kanila ng himala. Sabi ni Abraham, naroon si Moses, naroon ang mga propeta, hayaan niyong pakinggan sila. Sapagkat kahit mabuhay ang patay sa kanilang harapan, kung hindi naman sila makikinig sa mga mangangaral, hindi rin sila maliligtas. Amen? Meaning, nasa mga preachers, mga inmahal, sa panguna natin, beloved Honorable Pastor, ang susi para makakita sa langit. Nasa kanilang susi para makakita sa langit. Amen ba? Praise the Lord! Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. So, look unto Jesus. Tingnan lang natin yung kaligtasan natin. Tingnan natin, mga mahal, ang mahal na Panginoon, yung kanyang kabutihan sa atin. Amen? Sabi ng ating key verse, mga minamahal, iwaksi mo na.
Kalimutan mo na yung nakaraan. Huwag mo nang alalahanin, huwag mo nang bigkasin sa iyong labi yan, mga minamahal. Ganon din sa ating pag-aaral ngayon. Tapos na yung 2023. Ano man po yung nangyari sa 2023, kalimutan mo na yon. Nakagawa ka ng mabuti sa 2023. Nasa Book of Remembrance na ng dakilang desisyon, mga minamahal. Nakasulat na yun doon sa langit. Wala nang makabubura nun. Amen. Praise the Lord. Tatanggapin mo ang reward pagdating natin, mga minamahal, pagharap natin sa mahal na Panginoon. Amen ba? Sapagkat ang Diyos natin, mga minamahal, sabi ng Hebrews 6:10, chapter 6, verse 10, mga minamahal, ang dakilang Diyos, hindi siya marunong lumimot sa mga kabutihang ginawa ng mga banal, mga minamahal, lalong-lalo sa kanyang pangalan. Amen ba? Hindi niya malilimutan yon, mga kapatid. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Praise God! Paano tayo raw makakapokus sa dakilang Diyos? Sabi ng ating binasa kanina, papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa, mga tatatag ang lahat ng iyong mga lakad. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwaman. Ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Amen. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, napakaganda ng salita ng Diyos. Napakainam, mga minamahal, na lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Amen ba? Mga minamahal. Isang malakas na palakpak muli sa dakilang Diyos, mga kapatid. Alayan natin ang dakilang Diyos na magandang awitin, mga minamahal, sa umagang ito, mga kapatid ko. Hallelujah. Just look unto Jesus, mga minamahal. Amen. Lord, I want to serve you with all my heart. I really love you until the end of my life. I want to walk with you. I want to follow you. Just look unto Jesus in the midst of the trial, because I know my Lord is with me. Jesus always cares for me. He gives me joy in my heart, willing to give the crown all my life. Brethren, don't be discouraged. Look unto Jesus, for He is perfect. Tayo lahat. Just look unto Jesus in the midst of the trial, because I know my Lord is with me. Jesus always cares for me. He gave me joy in my heart, willing to give the crown of my life. Lord, I want to serve you with all my heart. I really love you until the end of my life. I want to walk with you. I want to follow you. Just look at Jesus in the midst of a trial, because I know my Lord is with me. Jesus always cares for me. He gave me joy in my heart, willing to give the crown
Just look up to Jesus in the midst of the trials, because I know my Lord is with me. Jesus always cares for me. He gave me joy in my heart, willing to give the crown of my life. Purihin ang dakilang Diyos, mga inma. Magandang awitin, mga inma. Look unto Jesus. Mga kapatid, sa bagong taon na ito, bago tayo dumalangin, sa bagong taon na ito, mga inmahal, dalawang bagay ang expect natin, asahan natin na darating sa ating buhay. Ang una po ay blessing, at ang pangalawa po ay trials. Dapat sa dalawang bagay na ito, mga inmahal, alam natin kung ano po, mga minamahal, ang ating pong first reaction pag dumating ang dalawang bagay na ito. Pag dumating yung trials, thankful ka sa mahal ng Panginoon dapat. Huwag niyong kalilimutan yun. Pag dumating yung blessing, mas dagdagan mo, mga mahal, yung pagpupuri mo sa mahal ng Panginoon. May trials, mga mahal, purihin mo pa rin ang mahal ng Panginoon. Gayahin natin si Habakuk. Sabi ni Habakuk, hindi man ako makaani ng aking pananim ngayong taong ito. Hindi man ako pagpalain ngayong taong ito, sabi niya. Mananatiling ang Diyos ay mabuti sa akin. Mananatili akong magpupuri sa Kanya, sabi ni Habakuk. Hallelujah. Thankful tayo lahat, may mahal. Ay importante, mga kapatid, ngayon, malusog tayo. Yan ang importante. Yan ang totoong kayamanan, wealth. Yung wealth natin, may mahal, ay yung health natin. Yung totoong kayamanan natin, may mahal, yung malaya tayo nagpuri sa mahal ng Panginoon. Hallelujah. Kaya mga minamahal, magbunga tayo ngayong taong ito. Malay natin, mga minamahal, baka binibigyan na lang tayo ng 1 year ng mahal ng Panginoon. At kung wala pa siyang nakitang bunga, sabi ng mahal ng Panginoon, bunutin mo na. Paano bubunutin, mga minamahal, ang isang halaman, isang mananampalataya? Kapag naramdaman mo, wala ka ng ganang dumalo, wala ka ng excitement sa spiritual, wala ka ng eagerness sa langit na pupuntahan mo, mga minamahal, delikado na po yan. Maaari, mga mahal, unti-unti ka nang nawawalay sa mahal na Panginoon. Mga mahal, yun ang mga sign, mga kapatid. Mga minamahal, sikapin natin. Ngayong taong ito, mga mahal, i-pray natin, mga kapatid, bigyan mo po ako ng maraming bunga. Mahal na Panginoon, dagdagan mo ang aking katapatan sa iyo. Hindi ko po hinihingi ang kayamanan. Hindi ko hinihingi, mga mahal, ang pera, ang yaman, ang pagkain, ang sarap ng buhay, hindi. Ang hinihingi ko sa iyo, O Diyos, matalinong puso, mapagmahal na puso sa iyo, mahal na Panginoon. Maningas na paglilingkod. Hallelujah. Just look unto Jesus in the midst of the trials, because I know my Lord is with me. Jesus always cares for me. He gave me joy in my heart, willing to give the crown of my life. Just look up to Jesus in the midst
stand for Jesus in the midst of a trial, because I know my Lord is with me. Jesus always cares for me. He gave me joy in my heart, willing to give the crown of my life, willing to give the crown of my life. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka mga Pinoon, kabisi po, Preacher Brother Neil D. Guzman, hallelujah. Ano ang sabi ng huling awitin, huling hallelujah, huling sentence, willing to give the crown of our life. Hallelujah. Ating palapakan ng ating dakilang Diyos. Kaya sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal Pinoon, tulad nga po ng laging binabanggit ng ating Bible Pastor Lisa Almeida, salvation is the greatest matter of importance. Ibig sabihin, hallelujah. Hallelujah. Wag po nating hayaan, hallelujah, wag po nating ibaliwala na itong kaligtasan ay agawin ng kung ganun na lamang, hallelujah. Kaya sa ating pagsunod sa kaluban ng ating pinakamahal na Pinoon, tulad nga po ng ating napakinggang pangaral, hallelujah, ating pong ipagtrabaho ang kaligtasan, i-focus po natin ang ating kaisipan, hallelujah, ang ating paningin, hallelujah, doon sa pangako ng ating pinakamahal na Pinoon. Dahil kung tutukusin, hallelujah, given na po yan, victory na po sa makaparehang pangalan ng ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah. Pag tayo po yung umiwalay sa ating dakilang Diyos, given na rin po yan, tayo po, hallelujah, maging talunan. Kaya sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Pinoon, there's no other way, kundi ang sumunod, salita pa rin ng ating pinakamahal na Pinoon. Above all, hallelujah, babalik po tayo sa pangako, sa salita ng ating pinakamahal na Pinoon. Tayo po'y manalangin, hallelujah. Patuloy po tayong humingi, patuloy po natin banggitin sa ating pinakamahal na Pinoon na ayaw po natin ang buhay makasalanan. Patuloy po natin ipaabot sa ating dakilang Diyos na kailangan po natin ang ating pinakamahal na Pinoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin. Upo na kina't pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno-puno ng pag-ibig aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Dinala niyo po kami sa tunay mong gawain. Maraming salamat, dakilang Diyos. Binuksan niyo po ang mga puso't pangunawa sa tunay na ebanghelyo ng kaligtasan. Maraming salamat sa tunay na pastor, ipangalob sa amin upang aming marinig ang tunay na ebanghelyo na may kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat sa mahabang buhat kalakasan ng aming beloved pastor, Will this Almeida in prophet, O God, ni sa kalang mga beloved children, the whole family, mahal Panginoon, para patuloy po kami pangalagaan sa iyong paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, mahal Panginoon. Narito po ang bawat isa amin dakilang Diyos, patuloy na nagsusumamo sa iyo. Humingi na kapatawaran sa lahat-lahat po ng mga pagkukulang, pagkakasalat, pagkakamali. Ano man po ang naisip na bagit o nagawa, hindi po kinalulugdan. Patawad po, mahal Panginoon, patawad dakilang Diyos. Hallelujah. Ayaw po namin ng buhay makasalanan. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, na makasunod sa iyo ng lubusan. Tulungan niyo po kami maging karapat dapat handa sa iyong pagbabalik. Upo, mahal na Panginoon, nais din po namin magkaroon ng bunga. Tulungan niyo ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. Bigyan niyo po kami ang puso't isip na nagmumula sa iyo. Ito po ay aming samot dalangin sa mga parehang pangalan ni Jesus. Lahat pong magsabing Amen. Hallelujah. Hallelujah. At sa ating mga pangailangan, ilihans po natin ating sarili. Isipin po natin ang kamay ng ating pastor, ang siya po naglilihan sa bawat is atin, sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ay walang imposible. Hallelujah. Anong sabi? There's nothing hard sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Exercise po natin ating panampalataya. Opo, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong mga pangailangan sa iyo. Tulad ng aming nabahal na rinig sa mga pangaral sa araw nito o sa oras ito, mahal na Panginoon. Walang imposible sa iyo, mahal na Panginoon. Walang mahirap na bagay. Hallelujah. Para sa iyo, dakilang Diyos. Una-una po namin hiningi. Dagdagan niyo po ang panampalataya sa iyo.
Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, to love Thee, O God, with all our heart, with all our soul, with all our might, mahal na Panginoon, at pag-ibig din po sa aming kapwa-tao, sa aming kapwa mananampalataya, mahal na Panginoon. Sa makaparehang pangalan niyo po, mahal na Panginoon, with all authority, sa makaparehang pangalan ni Jesus, leading prayer na Honorable Pastor Willis Rada Almida, sa makaparehang pangalan ni Jesus, lahat ng gawa ng kaaway, demons of carnality, pride of life, in glory, panlalupay-pay, panlalamig, demons cast out in Jesus' name. Lahat ng uri, karamdaman, sakit sa puso, high blood, cancer, hallelujah, lahat ng karamdaman, cast out in Jesus' name. Hallelujah, pagpaparalyze, cast out in Jesus' name. Be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri na gawa ng kaaway, demons cast out in Jesus' name. All vices began, problema at kahirapan, cast out in Jesus' name. Be healed in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And we claim victory in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Patuloy po natin, papurihan natin pinakamahal na Panginoon sa pamagitan ng ating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. God bless you po. We love you in the Lord. But there is Jesus loves you more. Amen. Napakaganda natin ang pag-aralan. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang mga salita na talagang mayroong assurance. Hallelujah. Ano ang ating gagawin? Huwag po tayo, hallelujah, umiwalay ng ating paningin, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga announcement. Narito po ang ating beloved elder, Brother Tani Truyo. Amen. Praise the Lord.